Paano po ang paggamit ng ionic minerals kapag mayroon pong hand eczema? Marami pong salamat. Okay, kung kayo po ay may eczema, may irritation po yan, ano? Sabi pa ni Dr. Batman Hellish, one of the reason is yung kakulangan ng tubig. Kasi kung kulang kayo sa tubig, ang mangyayari, tataas po yung amount of histamine. Kasi ang role ng histamine sa ating katawan, siya po ay yung taga-rasyon ng tubig. At ang pagrarasyon po ay mangyayari lamang kung merong shortage ng tubig. Okay? Like in any crisis. Halimbawa, merong shortage ng bigas. So, ang gagawin yun, mga magbebenta, diba? Merong ilang kilos lang ang pwede nyo bilhin. Ganun din yung asukal. O kaya kung merong disaster na nangyari or calamity, ang gagawin ng DSWD, no, tama. Okay, Social Welfare Department ay magbibigay ng relief goods, diba? Pagrarasyon din yan. So, with that, sabi ko, tatas ang inyong histamine. And histamine usually is related to allergy. So, ang binibigay ng mga doctors usually dyan ay antihistamine. Pero the best antihistamine is water. And with much water, water kasi is the best cleansing agent. So, kung ano man yung dumi na nandyan, if-flush out na niya, palabas through your urine. Okay? So, kung gusto nyo makorek ang eczema niya po, number 1 is drink lots of water. 50 ml per kilo per day. Ang pag-inom nyo ng ionic is 20 drops 4 times a day. At kung matapang-tapang po kayo, you could apply itong ionic directly dun sa inyong eczema. Although masyadong mahapdi po yan. So, ang gagawin nyo, you could also dilute it sa 30 ml ng absolute distilled water. Lagyan nyo po ng 60 na patak ng ionic at saka 40 drops ng inyong zinc and copper kasi ang zinc po ay maganda sa balat. And then, spray nyo po doon sa affected area kahit na 3 times a day. Okay? Pero once na ma-spray nyo po yan, huwag na kayong gumamit ng tubig kasi ang ating ionic is soluble in water. So, kung gagamit kayo ng tubig, mawawash out po niyan. So, kung kayo po ay nagtatrabaho talaga sa loob ng bahay at saka lagi-lagi kayong gagamit ng tubig, ang gawin nyo, spray na lang bago kayo matulog sa gabi.